friendship. Ito, kasama ko si Tagpe at ang kapatid ko at ang misis niya. Punta kami ng Bukiduli kasi harvest time na nga. Ito ay sa may gawing Matang Tubig, Baliwag, Bulacan. So ayan, dati itong daan na to ay sira-sira sa kaputik, o ngayon nasimentado na. Pero yung semento sira na rin sa Katagalaksi, marami nang dumadaan, may mga truck na pagka ganitong anihan, maraming mamimiling, may mga dalang sasakyan, mga truck, o kaya may pagka nakabenta ka kukuhanin. So ayan, ang haba ng daan. Ito si Tagpi ay kasama namin. Okay siya, okay siyang kasama pagka nakitang alis na yung tricycle at sinabing, halika na Tagpi, halika na, sakay na. Ulundag na yan. So di, ayan, ayaw niyang maupo doon sa paanan eh, gusto niya nakikita niya yung daan. Ay nako, harvest time na naman. Ngayon ang panahon na to wet season, yung tag-ulan yan. Ito, ayan, maganda na yung karsada, di ba? Nakita nyo, okay na yung karsada dito, medyo may konting i-repair lang dyan. Pero okay na siya, lumapad na yung daan niya, hindi na maputik. Saka, ayan, pwede ka pang magbilad ng palay dyan. Kaya nga, pagka yung palay namin, pwede namang ibilad at saka masyadong mura palay. Binibilad na lang, ginagawa na lang bigas. Binibilad ng mga isang araw yon, mula umaga, maaga yon. Ayan, mukha nito, bibilad sila ng palay yan sa daan. Yun nga lang, nasasagasaan ng sasakyan. Kaya minsan nadudurog. Okay lang naman, konti lang naman yun eh. Ayan, yung ang haba, marami nang nagbibilad. O ayan, Tagpi, di ba nakita mo dami nagbibilad sa daan? Kami man ganyan, nagbibilad din pagka gusto namin bigasin na lang yung ani namin kasi sa sobrang mahal ng palay hindi mo matasambot yung ginamit mong mga pataba, mga gamot. So kaya ang mahal naman ng bigas. So ayan, magtitiis kang magbilad. Tapos pagka inupa mo naman yung pagbibilad, ipabibilad mo sa mga nando doon, marami naman nagbibilad doon, 100, isang sako. So kung ang pabibilad mo 10 sako, 1,000 na yun, 1,000 bayad mo sa bilad, sa labor ng bilad yon. Tapos siyempre pagka pamimeriendahin mo, bigyan mo ng merienda kasi kami lang naman doon, mga kapitbahay na may mga nando doon lang. So ganoon, mga parang Bataris na lang yung iba. So eto, dito na naman yung daan. Ayan, ganda na naman yung daan. Hindi pa masyadong diretso yung daan na maganda eh. Merong daan na bato pa. Hindi nag-aabot. Pero ngayon siguro, baka ngayong tag-araw, mag-abot na yan. Kasi masipag yung kapitan namin dito eh. So galing siyang kaya papa-project na yan. So ayan. Pagka dito, mo minsan, uy, si Tagpi, bumaba. Siguro maiihi si Tagpi. Hindi kasi huminto kasi may makakasalubong. Kasi medyo maliit yung daan. Pagka ganun may makakasalubong, pagka medyo malapad doon ka hihinto. So, bumaba din siya. Akala niya yun na yung bahay. Pero alam naman niya yung bahay eh. Siguro nawiwiwi. So, ayan. Wala na uli. Ayan, naupo na siya. Natanaw niya yung ito na naman. Bibilad na naman dito. Kaya nga, hindi maiwasang hindi magbilad eh. Kasi maganda araw dyan. Tapos lantad pa. Saka simentado naman. Kaya hindi naman problema yung, halimbawa may lupa o basta wawalisin mo munang mabuti yun bago ka magbilad. May mga konting bato. Kaya minsan pagka yung kinikis-kis dito, halimbawa yung binilad sa ganyan, may halong bato. Kaya bali mangyayari, bago ka magsaing, kung ilang gatang isasaing mo, siyempre pipilian mo muna para nung araw itatahip mo sa bilao, pipilian mo ganun para malinis, para pag kinain mo walang crunchy. Yung pala bato na yung nasira na yung pasta mo. So ayan, mga kapitbahay lang, mga nagbibilad dyan. Ayan, pagka hindi nga kasya o medyo mag-move sila kasi hindi pwedeng sa lubungan. Medyo malapad na yung daan niya, kaya lang hindi ganun kalapad na para
magkasalubungan ng mabilis. Kailangan magbibigayan. O, ayan, di ba? Ganda, ganda ng araw. Saka dito maraming may tanim na punong mangga. Doon sa mga gilid, yung sa kumari ko, ang dami niyang tanim na mangga, puro, yung sakahan niya, puro mangga. Ayan, ito na ata yun eh, puro mangga yun. Kaya, ayan, may bakod dyan. Kaya, minsan, pagka maraming bunga, hindi mo rin may iwasan na magbigay ng bunga kasi mga nanghihingian. Minsan naman pabalad bunga na, pabili po. Siyempre pag nakita mo namang marami, okay naman, binibigyan na lang na gano'n. Maraming mga tanim na bungang kahoy, mga sampalok, papaya, bayabas, napakaraming bayabas din eh. Kaya pag magsisigang ka, hindi mo na kailangan bumili sa palengke, napakaraming bayabas din eh, halos tanim sa may gilid bayabas. Kaya pag namumunga, ang daming namimitas, hindi naman yung hindi naman yung imported, yun lang mga native na bayabas, pero matamis naman siya, masarap naman. So ayan, dire-diretso yan. Naku, ang haba ng lalakbay. Ito na pala kami sa aming destinasyon. So ayan, alam ni Tagpi ayun nga kaya pala siyang bumaba, hihina siya, wiwing-wiwi na. So ayan, pamangkin ko yan, anak yan nung kapatid kong kasama. Bali yung kapatid ko na to, pangatlo siya sa kapatid kong lalaki. So ayan na. Eto yung hipag ko, kasama ko. Ayun yung aming service. Yung service namin na yan, pinagsiserve sa nagtitinda sila sa palengke. So ito na kami sa aming asyenda. Asyenda. Ito yung bali isang pulo ito nung pamana sa amin ni tatang at ni inang, pinaghatihati na kami magkakapatid. Yung mga kapatid ko, yung mga nagbenta sila, nagawa sila. Ito yung sumunod sa akin. Ito yung sumunod sa akin na nagtitiktok kami nun. Ito naman yung Brad Obed ko. Ito yung bunso namin kapatid. Ito yung body ko. Pag malabas kami, ayan. Ito yung pulo niya. Ayan yung pulo niya. Kaya, ayan. Ay, nako, ito na naman ulit kami sa aming maliit at maganda at masayang lugar. Yung tawag dito yung purok ba? Hindi naman purok yung sa ayan ako, nagpatay pa ng manok. Patay pa ng manok tong aming kapitbahay, anak nung kumari ko. Excuse me. Ayan, nagpatay siya. Ano daw yan tandang yan, pero malang kung sinasabong. Hindi, katayin na talaga siya. Dito maraming alagang hayop dito. Dito ay marami kang pwedeng paglibang ang alagaan. Uso dito sa amin, uso yung pag-aalaga ng rabbit. So ayan, nagdala kami ng bigas para pansaing. Pero meron naman silang pansaing. Kaya lang, syempre, para kung magkasarap pa ito yung pamangkin ko. O ayan na yung nasabi ko sa inyo, rabbit. Yung palang rabbit, ma-share ko lang. Yung rabbit ay dalawang klase. Merong pang pet at merong pangkatay. Hindi ko alam na kinakain pala yung rabbit. Ayun ko lang na alam. Diyos ko, naawa ko yun ng rabbit. O ayan. Ito, mga, pangkatay yan malalaki daw. Yun daw, isang, pet. Ang pet, maliliit lang siya. Ito, lumalaki siya talaga. Excuse me. Sabi ko, naku, paano niya pinapatay niya? Pinupugot. Wawa naman. Sabi ko gano'n. Sabi nung kapatid ko, hindi, nilulunod lang yan. Nilulunod yan dun sa may palaisdaan. Sa kakukunin. Ay, kaysa naman kapugutan mo, dahan-dahan mo. Ay, naku, Diyos ko. Hindi ko matitik na makita ang pinapatay. Tapos sabi niya, doon sa merong tindahan ng ng rabbit, hindi ba nakita, nililitsyon. Naku, sabi ko, hindi makakain yun. Naku, masarap para kang chicken. Naku, kahit ayoko. So, ito, marami ditong alaga. May aso pa. May aso. Tapos, isa pang marami dito, mga manok. Mga manok na, ito, tuta pa rin to. Ayan, naku, pinadala ko pa nga yan ng dog food kasi, aso ko bilisan na ako ng aking mga aso.
nagkaroon kasi ng epidemya dito sa amin. Ang daming ano, yung garapata. Saka parang na ano siya, na-stress eh. Kaya ayun, nakakalungkot. So ito, kailang masaya. Ito naman, ito mga manok to. Mga Texas yan. Yan, mga klase. May mga talisain daw. Mga iba-ibang klaseng manok na panabong. O ayan, merong kulay pula. Merong iba-ibang kulay. Tapos ayan, mahilig sila sa mag-alaga ng ganyan. Ito yung kumari ko, marami din siyang alaga dito mga manok. Alam mo na yung mga kapatid ko, mga 4 na lalaki yan. Mahilig magsabong. Kaya mahilig silang mag-alaga. Mga tandang na kung ano-ano lahi. Ano ko ba? Minsan nakita ko nagsasabong. Namatay, nag-abot doon sa sugahan. Ayoko ako malungkot, isang malungkot na pusa. Ito nga, ito pa isa, mga imported daw yan, matka ako ganun, hindi naman blue eyes, parang emerald. Excuse me, makatalam. So, ito, binigyan ko siya ng, kumuha sa akin ng rubber tree emerald. Sabi ko, ayan, paarawan mo. Kaya siya yumuyo kung ganun, kasi sinusundan niya yung liwanag kung saan nagmumula yung sikat ng araw, kung saan madalas na may liwanag, doon siya papaling. So kung gusto mo kako, i-pinch mo yung dulo na yan, ipipinch mo lang na ganun. Ayan. Kung gusto niyang magkaroon ng isa pang rubber tree na emerald, magpo-propagate siya. Tinanggal doon niya yung tinanggal niya yung stipule. Wag mo akong tanggalin yun. Kasi, yun kusang malalaglag. So, ayan. Tinuro ko sa kanya. Tinuturo ko sa kanya kung paano gagawin niya. Nakakailangan, meron kang rainwater. So, ayan, tagal na rin ang kanyang emerald rubber tree. Anong ganyan. Ayan, tinuturo ko sa kanya yung kung paano gagawin niya. Para, in case na gusto niya mag-propagate. Ayun. Marami rin siyang halaman rin. Maganda rin. Ito naman, si bro. Ito dito. Naubusan doon ng gasol. Saka, yung sa kuryente naman, may nakasalang. Dito siya nagsaing. Ito yung improvised na kalandi kahoy. Kalandi kahoy. Pero, masarap gamitin. Saka, madaling makaluto, saka masarap yung pagkain. Kasi pagka ganito, yung lalagyan mo lang ng ito. Ano ko sa kanya, paano ba yan pinaparikitan? Yan ang tawag dun magparikit ka ng apoy, nung ko sasalita. Sabihin na magparikit, gano'n ka, ayan, nagsaing na. Sarap kumain sa bukid, kahit ang ulam lang yung talbos ng kamote at saka bagoong. Sarap kumain. Mamaya yan later. So, ayan, nagpaparikit siya. Yung mga kahoy naman na yun, pulot lang doon kasi maraming mga yung mahogany ko, ang tataas na, hindi natin trim ni kuya, ang tataas na raw kailangan ng hagdan. So, ayan, papaliyab na siya. Ang galing niyang basta kailangan lang tuyo yung mga kahoy at meron kang papel o kaya mga dahon, tapos nakaharap sa hangin. Excuse me. Hindi mo na siya kailangang hipan. So ayun, 'di ba ang ganda ng liyab niya, ang lakas ng apoy niya so hindi naman nasusunog yan kasi pagka unti-unti naman siyang nauubos na yung apoy. Ayan, hindi ka basta masipag ka lang talaga sa bukid hindi ka magugutom. Magtanim-tanim ka lang doon sa mga gilid-gilid ng bahay. Tapos mag-alaga ka ng mga hayop. Ayan, ito ang ulam namin, pangat na tilapia. Pero binili ko to sa daan, sa Tarkan, sa nadaanan namin. Bumili ko ng 1 kilo. 1 kilo 120. Gusto daw niya yung waluhan, maliliit yun, pituan. Nalang nga akong limahan. Ayan, pinahati ko sa gitna. Ito, mahilig itong magluto gusto ko naman ganun, mga lutong bukid, yung pangat. Ayan, sampalok yan. Sampalok na bunga. Hindi yung, di ba may uso ngayon yung nor. Ayan, sampalok na bunga lang yan. So, ayan.
Ay, naku, nagugutom na ako. Mahilig kasi ako sa isda eh. So, ayan, din, nilinis niya, oh. Pinailalim niya pala yung ano, pinailalim niya yung sampalok at saka yung mga recipe, yung sampalok, luya, yung lang nilagyan ng kamatis. Hindi ko alam eh. Kumain lang ako eh. So di ayun, nakapaibabaw yung isda. Nasa ilalim yung pang-asing niya. Saka yung timpla. Nilagyan na siguro niya ng asin. So di ayan ano. Eh buhay na buhay yan. Nanduluksuhan pa yan nung biling ko. Nanduluksuhan dun sa pisnit. Ay nako, ang buhay sa bukid, ang kabukiran. Masaya. Basta't mayroong pagkakaisa. Ayan. So di ayan, sinalang na dyan. Ito din isa pang dikahoy, dalaway dikahoy niya, isa yung nandun sa labas, saka isa itong nandun sa loob sa kanyang kubu-kubuhan. Ayan, di ba, malinaw yung mata. Pagka sariwa daw yung isda, malinaw yung mata, hindi namumulang parang may sore eyes. Hindi parang adik eh, ayan o. O yan, nilagyan ng tubig, nilagyan ng sabaw, sasabawan. Ilang tasa kaya ilalagay dyan? Mga 2-3 tasa. So, ayan, nilagyan na ng timpla yan. Sarap talaga sa bukid, ano? Kaya nga lang, ang mahirap nga lang dun sa bukid eh, yung bang malayo sa kabihasnan. Ibig sabihin ng kabihasnan, yung bawa, palengke, tapos sa mga drugstore, ayun, aahon ka pa. Ang tawag sa amin na pagka, aahon ka ba ng bayan, ganun. Ibig sabihin ng aahon ng bayan, eh ano naman. Oh, ayun, yun naman, isa na yung manok. Manok naman yung, yan, luto na yung naluto na. Naatado na yung manok na tandang na talagang tinapat sa paglabas namin doon para lutuin. Ito na. Charan, 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 charan. Charan, charan. Wow! Ang sarap ng kanin. Sana may tutong. Alam po ninyo ako mga loads. Ako ang weakness ko ay tutong. Tutong ng kanin. Kahit isawsaw mo lang sa sabaw, solve na ako. Tutong lang na hanggang tunat-tunat. Kasi ginagawa kong suman. Tapos sasasaw ko sa may sabaw, kaya sarsa, saka patis or kamatis. Ayun, ganun lang simple. Nung bata ako, ganun lang, kumakain ako ng tutong ganun. Ito naman papaya, para sa tinola. Tanim lang ito nung kapatid ko nung sumunod sa akin. Dito sa likod bahay, dito sa likod bahay sana maraming tanim. So ayan, may marami kang madadaanan yan, saging. Ayan, di ba may bunga na, ang dami niyang bunga. Yan, kumuha ng panlagay dun sa pangat. Masipag yun eh, may mga manukan din yun, may mga baboy. Marami masipag. Tara, punta tayo, bili akong tinapay. Bili tayong tinapay, yung tig-6. Ano, may tindahan din yan eh, kasi walang ganong tindahan. Yung namimili ng plastic doon, yung plastic bundle, may maraming tauhan yun. So, marami din siyang parokyan, saka marami din bata doon. O yan, tinan mo, ayan na, ayan yung pato. Nanunogis yan. Hayop po, ito, bibi. Itong bibi na to eh, pagka nanunogis to eh. Ito yung barako. Barakong bibi yan. Bala ko nga mag-alaga niya. Meron pang isa yung, ano ba tawag? Isa pato. Pato ba yun? Yung nanghahabol. Nanghahabol yun eh. Ayoko na. Yan, bibi yan. Puti lang siya, puti, diba? Yung itik naman eh, itim eh. Pero may puti ding itik. Pero ang itik kasi brown. Brown at saka brown, white, black. Yan, isa naluhalo yun. O, ito pa. Ito pa yung kapatid kong mahilig sa sabong. Sa manok. Ngayon nalaso ng sabong kasi nga pandemic eh. Noon sa online. Nag-aalaga sila. Saka nagbebenta rin sila ng mga manok na ganyan, manok na tandang. Dami rin yung alaga dito. Ito yung babaeng bibi. Babaeng bibi. Ang namamahinga. Ayan po. Maraming alagang napakaraming alagang manok din. O, ayan. Ayan pa sa motorsiklo. Dito kailangan may service ka para kung gusto mong umuwi ng bayan, hindi ka na mahal pa masahe, 50 pesos. Minsan, 50 ba? 50 o 75. Hanggang bayan. O, yan, marami din aso. Ako naman si aso na alis. Binabandian nata
O ayan, may bata pa yung kapatid ko. Bibili kaming tinapay kasi wala kaming merienda. Hindi na ako bumili ng tinapay sa panaderia kasi marami naman tinda siyang tinapay. Tinapay na tigsa 6. O ayan, bata, gumulang na. Ito, namimili kami ng tinapay na makakain. Kaya gusto ko lang naman tinapay yung matigasasasaw sa kape. Hugasan ko kasi. Hugasan ko sa kape kasi marumi. Tapos pagkahugas, inom ko yung kape. Hindi, mga ano lang yun. Hindi kasi ako, hindi ako maano sa kape eh. Miinom ako ng kape. Hindi ko pala iniinom, tikim lang. Nag-prepare ako ng kape para sa usawan lang ng tinapay. Ganun. Kasi pag minom ako ng kape, hindi ako makakatulog eh. Pero siguro pagka maaga ko ininom yung kape sa haba na nung ano na yun, dadamihan ko lang ang tubig ko para sa gabi makatulog ako. Kasi nung minsang kasama ko yung mga BFF ko minom ako ng kape hapon na Ay my goodness. 3 araw ko akong hindi makatulog sa gabi ng maayos. Ito na tayo. Ito na, ako magluto pala siya ng tinola. Nilalaga muna niya. Pinalalambutan daw muna niya. Yung ganun, pinalalambutan muna bago igisa. Kasi ako, kung magluto ako ng tinola, tuloy gisa na, igigisa ko siya, tuloy palambot na doon. Siya pala hindi. Pinalalambutan muna niya, sa kanya igigisa. So, eto na ang pangat natin. Hindi siya pangat ng init. Ito ang pangat na tilapia. Sabi ko, alisan niya ng linab. Linaba tawag doon. Ito matapon. Alisan niya ako yung nasa ibabaw. Para, kasi yun parang normal sa yan pagka naglalaga ka, di ba? Minsan, mga linabe ka tanggalin mo. Kasi, ewan ko yun yung mga naunang paglalaga mo. Kasi sa baboy, ganun sa palengke, pag ako bumilit ng luto, nilalaga ko mo ng ganun Parang, hindi naman dumi, lang nila. Natihipag ko, gumagawa ng sausawa ng fishball. Sabi ko, sarapan mo So, maanghang, maraming sili. Ayun, siya ang tagagawa ng sausawan. Ayan, ito pa. Nandala pa siya ng bangus. Iniluto na yan, actually niluto na yan sa bahay. Ayan yung pangat. Ayan, ang daming saging na sa ibabaw. Masarap yan. Naku. Gugutom na naman ako. Yung bangus na to may palaman. Mas maganda ka ako, ihawin mo pa para matayang tang. Matayang tang ba tawag doon? Para mainin. Ito pa. Ito naman ay yung pinalalambutan. Hindi pa malambot. Sobrang lambot pero masarap siya. Saka yung papaya. Papaya puro mga hingi-hingi lang yung mga panahon doon Yan, tumatapon kasi tinagilid na ganun. Ayan. Masarap na naman nakainan namin yan mamaya. Naku, sob na naman ako. Hi, cheat day. Cheat day ko naman. So, ayan, binipiling ni bangus. Sabi ko, kaya sa hungot, masarap. Para noon ganaan akong kumain. Kahit naman lang, ulam sa bukid masarap kumain. Ewan ko mami, magic na gano'n sa bukid. Yung kakain ka sa dahon, nakakamay lang kayo. Pero meron namang tinidor, may kutsara naman. Mas gusto mo yung kamay para feel na feel mo yung kinakain mo. Saka mas masarap sumubo pagka kamay. Nakikita mo yung kinakain mo na titingnan mo kung may tinik, kung may kasi tingnan mabagal. So ayan, ako, di ba baluto? Nagugutom na ako. Ayan, ininit niya. Naka-foil pa. Ayan ako, lutuin mo na nang makakain na tayo. So, ayan, luto na nga. Yung nga lang kasarapan sa bukid Ayan, may magluluto, tulong-tulong sa pagluluto, sa paghahanda, saka kung ano yung nando doon, yung lang pinagsasaluhan namin. Kahit na bagoong lang yan at bagoong at suka saka binabaw na talong solve na. Tapos kwentuhan. Kwentuhang maatikabo. Ayan, maluluto na yan. Ang ulam namin ay yung pananghalian ay inihaw na bangos saka pangat na tilapia. Yun lang muna. Kasi mahirap yung manok mamaya ayan, nag-aant na ng doon kami kakain sa dahon. So, halika ka ako, humanap ka ng dahon at tibain mo yung saging at kumuha ka ng dahon. Yan
lawak ng sagingan doon. Kaya hindi na kailangan ng plato eh. Pagka kakain ka pumitas ka lang ng dahon eh. May dahon naman doon ng saging. Saka, malinis naman yan. Pupunasan mo lang kasi ala naman ganong alikabok yan. So, ayan. Tiba ka ng saging, dahon ng saging. Maganda sana yung tulod. Alam ba yung tulod? Di ba yung tulod ay yung hindi pa masyadong bumubuka yung dahon. Nakabilot pa siya. Yun, malambot yung dahon nun. Ito, magulang na to. Matigas na itong dahon. Pero maganda siyang ilatag. Ilalatag mo lang sa table. Hindi, ayan. Ito yung bunso kong kapatid. Itong bunso kong kapatid na to napakarami niyang alam sa buhay niya. Yan yung tawag ko dyan Jack of all trades. Master of none. Marunong yan gumawa ng motor. Marunong gumawa ng bahay, magsimento, magplatada, magbalangkas, magwelding. Lahat alam niya, marami alam yan. Kaya yan hindi nababakante sa bahay. Kung ano yung matatrabaho niya napasukan niya kakarpintero, kakantero. Yan yung doon sa may apartment siya gumawa, yung mga bubong siya din na nangongontrata din yan, marami siyang tauhan, may mga tauhan siya. Kaya lang syempre minsan iba may mga iba din mga sideline. Kaya ayun, ito lagi siya sa bukid, nag-aalaga siya ng tandang sa bungero din. Ito yung mga libangan nila yun. Yung mga apat na kapatid yung puro lalaki. Ito na yung dahon. Ito na yung tulod na sinasabi ko sa inyo. Yung tulod, yan nga yung nakabilot pa. Yan ang magandang gamitin sa suman. Di ba yung sumang malagkit? Yan, masarap yan. Sa mga balinghoy, ginagawa sa yung balinghoy yung kamuting kahoy, kasaba in English. Yan, mga dahon na yan. Gandang kaya dito hindi na kailangan ng plato disposable yan. Disposable yan with fertilizer pagka nabulok. Saka yan, dyan din pagkakain, nilalapag lang yan doon sa lupa. Kakain na dyan mga aso. So, ayan. Maraming gamit yung dahon. Masarap nga niyan sinasapin doon sa kanin Hindi niya nasapin. Hindi nasapnan ayan, kakain na. Naku, malapit nang kumain. Ito yung kanin. Sinasabi ko sa iyo, dito ang kanin. Ang tawag nila dito sa kanin cake. So, bakit? Tinan nyo, paunuran nyo kung paano nagiging cake yung kanin. Yan, isang kaldero yan. Gagawin dyan kasi yung itinataob na ganon. Rin kapatid ko hindi marunong magtaob. Ito yung pangatlo sa lalaki. Sabi ng kapatid kong bunso, hindi ganyan, para ikang di laki sa bukid Ganire ang gagawin dyan. Ilagay mo dyan may uling. Ang gagawin na ganito. Kumuha siya ng ayan. Ganyan lang kaya ganyan. Para ka lang nagbubukas ng dilata na meatloaf. Na dapat ibuhos mo yung na para mabuo. Hindi, ayan, niya ng kutsilyo, yung kampit. Tapos inano yun sa mga gilid para hindi na nakakapit. Masarap naman yung bigas na yun parang may langis-langis. Ayan, tapos ayan, yan nakalatag na dahon. Nakalatag na dyan ang dahon, lalagay na ang cake. 1, 2, 3, 1, 2. Basahan pa. Ayan, ganyan sa kabukiran. Ayan, charan! Ayan, surprise! Ang iba. Ayan, sarap nung tutong nito. Ayan, tumikit pa nga sa kaldero. Sayang ka ako yung tutong niyo kinuha. Hindi, ayan, kinurot ko na. May ako nga tutong buster. Tutong buster ako Kinurot ko na yun. Ang sarap nung tutong kayong bagong sa Tapos
Pagka kakain na, magkakamay ka, maghuhugas ka ng kamay. Ang tawag dito, sartin. Sartin yan, yung pwedeng mangkok, pwedeng tabo. All around yung sartin. Kaya nagugas ako ng kamay. Tapos kinurot ko na nga. Kinurot ko na yung tutong. Makunat-kunat siya na mainit-init. Na talagang kayo mahilig sa tutong. Ewan ko ba? Pinagliata ako sa tutong. So, dahil minsan nga, binibilog ko pa yun eh. Binibilog-bilog ko pang ganon. Tapos yan, sasasaw ko sa patis. Dahil ito, sasaw mo lang sa sabaw. Ang sarap. Ayan, tinan mo, ang sarap ng sabaw. May sili. Gusto mo, pigain mo yung sampalok sa sili. Lagyan ng konting asin. Kasi nun pag ayaw ng patis yun lang asin, dinudurog doon sa sabaw. Tapos lalagyan ng sili. Ayun, naku, nagkaya rin na, solve na. Sarap talaga ng tutong niya. Kaya nga, minsan pag ako nag-cheat day pag ako nagsaing pagka, di ba yung rice cooker nakataas na, ibababa ko uli yun. Para kumapal yung tutong. Ayan, dinaw-daw ko sa sabaw. Saka ko kinain. Sarap. Ito pa, inihaw na bangus. Sausawan ay toyo na may kalamansi. Saka nagyan ng sili. Ayan, yung pangat. Yung pangat naman ayan, ako. Hindi na makapaghintay. Nagugutom na nga Anong oras na kumain. Ang sarap ng kain ng pagkagan. Ayan, mga sama-sama. Ito, ang bangus. Ay, sarap ng bangus. Dumikit pa yung balat doon sa foil. Pinatayantan ko nga. Ayan, sarap. Sarap niya, mataba. Gusto ko yung bangus, yung sa may pag tinanggal mo yung kaliskis may taba siya. Taba ba tawag doon? Sarap. Tara, kain na. Kain na tayo. Magkain na tayo. Ayan, ang sili. Yan ang sinasabi ko sa inyo, pampagana. Yan si tatang pagkakakain niya, nilagay may sili. Ilalagyan yung sabaw niya ng sili, tapos hihigupin niya. Bukod dun sa sasabawan yung kanin, meron pa siya sa isang tasa na may sili. Tinikman ko, may anghang. Pero ngayon na-appreciate yung ang sarap nga yung pagkakakain ka, may higupin na higupin na sabaw na may sili na mainit-init na nasa tabi mo lang. So, ayan na yung aming kakainin. Ang ulam lang muna namin ay pangat at saka yung inihaw na bangus. Yung adobo. Merienda with rice. Merienda with kanin. So, ayan, kainan na. Siyempre ako, nag-pray muna ako. Bilesan ko yung pagkain namin, kakainin namin. Lagi kami may kakainin. Masaya. So, ayan, kain na, kamaya na. Kanya-kanya ng kuha. Ayan, siyempre, cowboy ka kailangan kain ng kain yung walang kung gusto mo naman magkutsara, pwede naman din magkutsara ayan, kuta na lang, kurot din kurot doon. Ayan, gusto mong magsabaw ako naglagay nga ako sa isang lalagyan diba, sarap ng kainan, sarap sa bukid pwede nga lang mag-stay ka sa bukid kaya lang siyempre andito sa kabihas na ng ang trabaho saka pamilya mo basta doon bakasyon ting anihan, lalabas ka. Ayan, ako, sarap ng taba. akin yan ako kumuha nun. Kinuha ko, tapos pandagyan ko ng palaman. Ayan, nilagyan ko ng palaman. Yung palaman ng ang palaman nun kamatis, sibuyas, alagaw, saka luya. Yun, binabad sa toyo. Tapos saka may papalaman. In-steam pa nga yan ng konti para at least talagang, di ba minsan pagka inihaw may dugo sa tinik ko, yan wala. So ayan, kain na, puruta na. Kamayan system. Yun ako, kahit sabi nga, kahit tiyo lang, ihawin mo yung tiyo, magbabaw ka ng kangkong,
O kaya o sitaw, saka bagong, lagyan mo ng suka. Ay, sarap na. Solve ka na, no? Tapos pagka pagkakain mo magsisiesta ka ng konti. O, kwentuhan. Ayan, ako pa ng sarap lang. Pagka mainit yung kanin, tapos yung marami kayong kakain. Ayan, no? Yung agaw-agawan sa natatrapik. Natatrapik ang kamay. O, ayan, di ba? Sarap kumain. Yung kumari ko katabi ko. O, ayan, may namin ganun, dalawang klase lang ulam. Kasi, pagka sinabay mo pa yung adobo, saka yung tinola, pareho ng may sabaw yun. So, ito, isang tiyo, saka isang may sabaw. Parang season sa bukid, wet and dry. So, ayan. Sarap kumain. O, ayun, no? Sabaw. O, naubos na yung sabaw. Lalagyan pa nga ng sili. Ayun yung saba. Ang sarap ng saba. Pagka naluto yung saba doon sa pinangat, yung sa sahog, ang sarap niya, makunat siya. Hindi, ayan, kain pa more. Kain pa more. Ang bangos, buntot na lang ang natitira. Ang bangos, buntot na lang. O, ayan. Ayan pa ang tilapia. Gusto ko sa tilapia yung ulo Di ba masarap yun? Medyo sipsipin mo yung niya, yung ulo niya. Saka yung mata niya, di ba malinamnam yung mata niya. Tapos yung tutong, sasabawan mo yung tutong. Yung tutong na makunat-kunat, na malambot-lambot, na malata-lata, na talagang sakto lang yung niya. Tapos lalagyan mo ng sausawan na may sili. Lalagyan mo ng isda, saka mo isusubo. Wow, ang sarap. Ay, nako. Sana ka mo laging gano'n ang pagkain, masarap ka namin ganyang marami kayong kumakain Salo-salo. Ayan. Ayan, nagbukod nga ng sabaw, lagyan ng sili. Tapos ayan. Naubos na yung isang kaldero. Yung kumari ko, may nakahanda na sa rice cooker niya. Ayun. Kinuha pa rin yun at nabitin sa kanin. Kaya naka-isang kaldero kami at kalahati. Ay, sarap. O, ayan, pagkaraan namang siesta time. Siesta time, ito lang naman ang ginagawa ko pag ako nasabot, pag ako namamasyal doon. So, ayan, meron doon, may duyang yung kapatid ko. Yung kapatid mo muso may duyan. Sasabit niya, ready ni kaya ka mahiga. Kaya ka umulo doon at mamaya ka, may araw na dyan, nasisilaw ka. Bumaliktad ako ng higa. Yung naman ipit lang naman ako. Gusto ko lang namang umunat saglit. Sa puno ng mangga yun, doon sa ilalim ng mangga. Bala ko nga diyang magpatayo ng kubo someday. Kung okay na yung daan doon. Saka masarap din ng bakasyon doon. Magtatanim ako ng mga gulay-gulay sa gilid. Saka tatamnan ko ng rubber tree. Yung mga hayop, mag-aalaga ako ng wala pa pabo, itik, bibe, manok, kalapati. Ayan, pagsasama-samahin ko sila at magiging friends sila lahat. Hi, friendship. Ayan, hindi lang naman ang buhay dito sa bukid. Dito sa aming bukid. Pagkakain, siesta, ayan, ganyan. Ayan yung mga kapaligiran. Ganyan lang naman dito. Pagka oras ng pagkain, salo-salo, magkakamay. Tapos kung ano man yung ulam, pinagsasaluhan. Ay, ganyan lang ang buhay sa aming kabukiran. Simple lang. Basta may alaga kang hayop, may mga tanim ka, hindi ka magugutom. At masaya mga kapitbahay. Lalo na kapag may mga handaan o birthday, ayan, sugura na yan. So dito sa amin, ayan, ganyan lang pagka kakain, o kaya magbibingo, yung kami lang, ngayon, benching ko isang katon, o kaya pitikan, ganyan, diba? Diba masaya sa bukid? Simple lang, basta masipag ka, at mga kapitbahay mo.
Ito ang buhay sa amin sa kabukiran. After mag-siesta, ayan, kain na. 3 o'clock na. Ano ba yan? Merienda time. Pero, hindi pa naman. Maaga pa naman. Wala pang 3 o'clock. Ito, naluto ni adobo. Adobon chicken. Adobado. Wala masyadong sauce. So, ayan. Gusto kong tikman. Ang sarap niya. So tender. Saka, maanghang siya. Yun, nag-o-oil na nga yung atas niya. Yung sauce niya. So, ayun, na-tempt ko, kumain ako. Magbibingko nga daw kami. Bibingko kami para noon hanggang wala pa yung halimaw, yung treasure. Palipas oras. May nakagyak naman bingguhan doon, yung mga bingo card. So, ayan. Ang sarap talaga ng chicken niya. Timplado siya. Okay yung tapos tender. Tapos maanghang. Tapos ito rin ang isa pang so tender and yummy. Yung tinola naluto na rin. So ayan ang merienda halo-halo na. Tinolang manok, adobong manok. Kaya nung hapon lumilipad na ako. Lumilipad na ako sa dami ng klase ng chicken na kinain ko. So ayan, tinola na ang sarap niya. Kasi, okay din naman pala yung nilalaga bago ano. Pero, ako talaga, pagka ginisa ko, tuloy na yun para yung sabaw niya andun. So, masarap siya, tender, ang sarap sa kanin. Ayan, may konting kanin pa. So, ayan, tinikman ko, ang lambot niya, ang lambot ng laman niya. Perfect ang pagkakaluto niya, ang sarap. Ayan, inaabangan ng aso. Ito si Tagpi, nag-aabang ng buto. Buti hindi na dadali yung tiyan niya. Pero sanay na daw sa mga buto yun. Sarap talaga ng adobo na to. Talagang sarap nila. Kaya hindi mo maiwasang hindi kumain ng rice kasi hindi ka mabubusog, hindi mamamalasan yung sarap ng tinola at saka ng adobo pagka walang rice, pagka hindi mo sinamahan ng rice. Kaya kain ng kain. Cheat day naman. Eto nga, nagbingo kami. Kano ba isang karton? Piso ako. Pastime lang naman So ayun, panatos din mga coins, mga 5 butas. Tapos ako gusto ko marami tinatantusan kumuha ako ng 6 na karton. So, ayan, sabi nila yun daw kung paano maglaro. Sabi! Binaligtad! 41. 14. Aba, galing. Namuro ka Dalawa na lang. Kala ko ba 4? 4 nga. Dalawa. Sa G! Sigudo. 5-2. Bahon. 5-2! 5-2! Saay! Simon. Ano yun? 22. Kayo din yan 22! Hoy! Galabi siya. Sabi! 2. Dos. B2. Manda tumusok yun. Sabi! Si Kayla. 9. Tatlo na lang. Ay, 7 sa akin. Paisa-isa. Sa O! Matanda ang bumobola. 75. Yes. Wala akong Abaho naman ng bola natin. Oo, wala pang puro. Ano ba? Ay, Meron. 41 lang kanina Sino tumama? Ako Mari ang tumama. Ayan pa, isang pagkain, fish ball. Gusto ko lang yung pagka mainit. Yung bang medyo mapula siya, yung
medyo toasted, gano'n. Ayan. Tapos, pagka sinawsaw mo pumapasok yung sawsaw, yung, yung sawsawan dun sa loob. At pag kinagat mo mahihigop mo yung sabaw sa loob ng bibig mo. Kaya yan ang gusto kong fishball. Yung yung toasted, yung malutong. Pagka sinawsaw mo nga, ang sarap niya. Mapasok ang sabaw sa loob, yung sauce, yung sausawan. Ayan, masarap yan pagka maraming kumakain. Hindi, ayun, may kami hanggang wala pa yung halimaw nga. Fishball, inuna muna yung fishball, tapos meron pang squid ball, meron pang kikiam. Ayoko naman ng kikiam, di ako masyadong mahilig. Ayan, yan lang muna kinain namin. Ay nako, eto na sa wakas, dumating na ang halimaw, dumating na ang aming pinakaiintay na treasure. Hindi ko na inirecord yung unang sounds niya kasi ang ingay pero ayan, kaya lang ito minsan yung mga nasa ilalim ng mangga, kaya nga ngayon medyo mahina yung ani namin kasi may puno ng mangga. Bali yung puno ng mangga medyo lumapad na, medyo lumawak na yung nasasakupan, kaya nabawasan ng ani. Tapos yung namang mangga binomba nung nakaraang tag-araw, namulaklak siya, nagyabong siya, kaya lang hindi siya nagtuloy kasi meron tayo na biglang uulan, tapos aaraw, ayaw na ayaw nung mangga yung gano'n, yung pagka may mga bubot ng bunga, pagka yung bulaklak niya ibang ibang nagkakaroon na ng bunga, ay pag naulan, ay nako, ay wala na, patay na. Nagkakalaglaga na yung bunga, hindi na magtutuloy. So yun ang sinasabi nila na tsambahan ng pag ng mangga, kapag na anuhan mo yung panahon na talagang okay lang na umulan, yung bago-bago pa lang, pero pagka na binomba mo, tapos naulan, bali wala yung bomba, tapos yung mga pagka naman namulaklak siya, napakabango doon ng bulaklak na, kaya yung mga hayop kaya dapat dire-diretso pag-spray mo ng insecticide. Hindi pa siguro pa naman. Ayan. Mga susunod na baka makachamba ng mangga. Maganda yung mangga po na yan. 18 puno yan kalabaw. Napakalipis ng buto niya. Ang sarap niya pagka yan yung magulang. Napakadali mo pa hinugin. Sarap niya. Pero nakakain din ako dyan. Nakakabenta rin ako kahit paano doon. Dito nga huli, hindi na nagtuloy mga kinuha na lang iba. Nakailang sako lang ako kasi si iba pinutakte. Ayun. In God's will, ito mga darating na pangkaan natin. So itong palay na to medyo umurong. Dati ilang kaban to, nakakalabing-anim na kaban. Nakakalabing-anim na kaban siya. Ngayon nakasampung kaban lang. Tapos hindi pa nga nakuha yung iba doon sa mga ilalim. Tapos ilaw pa yung iba. Ayun, kaya ngayon tag-ulan, medyo urong. Nasambot naman yung pinambili ng panggastos na tsaka may panggastos ulit sa susunod na gasakan. Ngayon, siguro mga December, mga kalahit ng December, magagasakan na ulit. So ayan, ganyan lang ang buhay sa bukid. Pagka anihan, pag maganda ani mo, okay, kita ka. Meron namang yung break even, nakuha mo lang yung ginastos mo, meron kang bigas. Tapos kung naman, kung gusto mo yun ang gawin mong binhi, ayun, makukuha mo. Eto, dito sa katapat namin, ang ganda ng palay nila. Hindi pa rin inaano, pero tukol na yung sanga niya. Dapat anihin na to. Siguro, baka next week,
Kasi itong mga halimaw, yung tatawag natong haliming treasure, ini-schedule yan sa iba-ibang lugar. Kaya pag lumusong dun sa amin, lahat ng karatig na yun, siguro iba yung kanila. Ang ganda, oh. Ganda ng palay nila. Yung binhi namin 42 at saka 160. Masarap daw ang bigas nun. Ayun, bali okay naman kahit medyo umurong, at least nakaka-survive yung aming pangangailangan sa bigas. Kasi nung last talagang ang inani namin ilang sako lang. Yung binigas lang namin, tapos bumili pa ako ng binhi. Tapos nitong nakaraang harvest, nitong nakaraang nagpamigay ang agri sa amin ng binhi. Kaso siyempre sa isang hektarya ang binibigay nila isang kaban, isang sako. Ang isang sako 40 kilos lang. Pag isang hektarya, ayun, dalawang sako, 80 lang yun. Kaya bumibili pa rin ako dahil sabi ng kapatid ko, kulang sa daw, minsan iba hindi naman tumutubo lahat. So ayan, ang ganda ng palay, di ba? Ang ganda ng tanawin. Parang ang sarap sa pakiramdam na pagmasdan may mga palay. So eto, hindi pa rin natatapos. Ito yung pinakamalaking pitak. Ito yung may manggahan. Bali 18 na puno yung mangga na yan. Nakita ko nga kung paano gasakin. Ayan, ganyan, no? Talagang high-tech na ngayon, ang wala pa lang dito yung machine na, yung makinarya na sila na rin nagtatanim. So nawala na nga ng hanap buhay yung mga tagagapas. Kaya minsan pagka halimbawa sabihin mo o ito gapasin na gapasin na nyo, at minsan hindi na nila dahil hindi naman laging ganun. Pagka lang hindi dumating yung halimaw, saka sila tinatawag. Ngayon marami nang may halimaw, kaya ayun, nawalan nga lang trabaho yung mga manggagapas. Nabawasan ang kanilang kinikita pagka anihan ganito. Wala silang magapas, wala din silang bigas, kaya bibili na lang. Ang mahal ng bigas, diba? Tapos ang mura ng palay. So ayan, diba yung itong kubo, Japan to, mga may niyan, Japan. Sa Japan nang gagaling. So yung mga gilid nakukuha nila, tapos itong sa sulok-sulok, sila na rin ang naglalagay dun sa isang side ng mga kuilan ng naani nila. Dito naka-10 nga lang ako, dati nakaka 16 to 17 sila. So ayan, thanks God, at okay naman dahil nga daw iba dumapa pa. At least ito umurong man konti lang, babawi na lang ulit sa susunod. Talagang ganun, yun lang ang pinagkaloob ni Lord. So salamat pa rin, at kami ay may inani. So ayan, pati mga aso masaya. Ayan, natapos na rin. Ayan, makakauwi na kami. Bali ito lilipat na doon sa kabila. Siguro baka pag-iik na rin nung kabila, kaya lang gabi na uuwi na to. So ayan. Maganda naman yung kanilang pagkaka-harvest, yung pagkakadaan doon ng machine doon sa mga palay. Kaya nga lang talagang sulok na sulok, hindi nila nakukuha yung halimbawa sa ilalim ng mangga. Kaya minsan pagkaraan yan, marami nung gumagapas, yung bang mga bata na kinukuha yung mga natira, marami din nakukuha doon. Minsan nakakakuha ka ng kulang sangkaban, o pagka binlad mo, pinakiskis mo, may ilang kilong bigas din yun. Masarap yung bigas nito, 42 at saka 160. Yung 160 nakuha namin sa agri doon sa aming sa munisipyo. Papamigay sila sa bawat isang hektarya, 2 sako, 2 ganun. Ano lang naman yun 20
20 kilos ba? Oo nga, 20 kilos lang pala. So ayan na inani, tinakpan muna wala nga buyer walang mamimili. Bibili babarating ka kung magkano lang 17 lang ata, 16 to 17 ng kilos. Kaya pabibilad na lang kung ano, pinapautang ko yung palay pagka saka na lang nila basta pagkagasa ka na yan. Ayan, tapos na. Eto, uwi na kami. Ginabi na si Tagpi. Nakakita pa ng ligaw din. So ayan, ginabi na kami ng makauwi, mga siguro niya, mga 5:30 ng hapon. Okay, one day later, ayan, at pagkaraan yan, binilad na, maagang buti kinabukasan, maganda araw, maganda sikat ni haring araw. So yung 10 kaban, inilatag na kagad yung 10 kaban dun sa diretso na yon. Kaya basta manipis lang, mga 5:30 nagkakadkad na, para noon 5:30 isisilong na ng mga alas 4 gano'n. Okay na yon, okay na siya yung pagkakatiyo niya, maganda ng tiyo, pwede na ipakiskis yun. Pagkaraan nun, pagka nahango mo na sa hapon yun, pwede mo idiretso sa miller, pakiskisan. Ayan, may bigas ka na. So ganun lang, basta matyaga ka lang. Ito 10 kabanto, itong ikinadkad na to sa diretso na yon, no? Kaya yung pamangkin ko ang haba ng sinusuklay ang haba ng sinusuklay niyang palay. Mga siguro ilang kanto yan, kung yan mo sa kanto, siguro mga 3 kanto. Sulit naman yung pagod mo kasi once ka lang magbibilad sa maghapon lang yun, kaya nga lang maaga, mula alas 5 hanggang alas 4 bibilad mo yun. Basta para pagsikat ng araw, pagsikat ni haring araw, diretso na yan. So yan, panay lang naman ng halo mo, panay lang ang biling mo dyan okay na yan. Kaya pagka tulong-tulong na ganun sandali lang. O binild nila yung, bali ilang kaban lang naman yun, wala pang 27 kabans lang yung binilad nila na yun. Hiwa-hiwalay. Ito naman 2 kabanto ikinadkad dito. Basta kailangan manipis para pag hinalo mo at yung binibiling-biling sakto lang yan. Hindi, ayan kapag tsatsagaan mo lang naman yan. Pagka naman sinilong mo yan walisin mo na, lalagay mo lang sa gitna, tapos isasako na. Tapos pagkaraan ng sako na yun, kung halimbawa maaga pa, ayun, didiretso na sa kiskisan. Dito naman sa kiskisan, kung ayaw mong magbayad dun sa ibabayad mo yung darak, iiwanan mo na lang yung darak sa kanila. Bali yun ang pinakabayad, yung darak hindi mo nakukunin. Yan, mga lods, mga friendship, sana nagustuhan nyo yung video ko, ang aking teleserye, ang aking nakikipagbanding sa aking mga kapatid at sa aking kumare, kung paano kami kumain, paano magluto, kung paano namin ini-enjoy ang maghapon na kami magkakasama. Basta lahat naman madali, di ba, pagkasama-sama. Madali ang bawat gawain, bawat trabaho, walang mahirap, lahat madali, lahat makakaya, basta't nagkakaisa, nagkakaintindihan, nagbibigayan, nagpaparaanan. O yun lang naman ang pinaka magandang panuntunan sa ating buhay, ang maging mapagbigay, maging maunawain, appreciate mo yung kakayahan ng iba at i-appreciate din ng iba yung kakayahan mo. O di ba? Basta maging masaya, maging tunay ka sa kapwa mo, yung wala kang itinatago, yung lahat pinapakita mo kung ano ka, kung ano ugali mo. O so hanggang dito na lang. Keep safe, keep going, at laging enjoy, laging masaya. Wearing mask is a must.
So, thank you, thank you, thank you. Bye-bye.